Kaya ibinabalik na natin itong ating masayang samahan dito sa simbahan. Amen po ba? So ito yung atin pong tema ngayon para sa buwang ito. At sinusunod na natin sa panahon, maluwag na, balik na tayo sa church. Yan po ang ating tema. Ang ating topic naman, para sa unang linggo ng Marso is magkaisa. Magkaisa? Hindi mag-isa. Ang church ay binubuo ng marami. We cannot say we are church kung ako lang. Kung ikaw lang. Hindi church. That's not church. Ang church ay mga tao. Katulad ng isang sanggol. Ang isang sanggol, meron siyang 4 na kailangan. Siyempre, pagkain, malis na hangin, exercise, Kailangan ba ng sanggol yun? Pag may mga anak kayo, sasangayin kayo sa yung wala anak, hindi alam to. At ang panghuli, siyempre, tulong ng iba. Sino magpapalit ng diapers? Sino magpupunas ng pupu? So, kailangan yan. And it's really the same sa atin mga mananampalataya. Spiritually, in the kingdom, spiritual kingdom, kailangan natin ng pagkain, which is the Bible. Malinis na hangin, that is our prayer. What is exercise? Exercise is service by the volunteerism na ginagawa ng marami. Salamat kay Ate Tess. Kinausap ko siya kaninang maaga. Ate Tess, ikaw munang itutok ako, ikaw nga hawak sa pinto para walang ibang kamay na humawak sa pinto kundi ikaw lang. Kaya sana huwag tayong labas ng labas kasi si Ate Tess ang taga-bukas. Pag wala ka namang gagawin, gusto mo lang lumabas, pumirmi ka na lang sa upuan. Okay po ba? Para hindi naman siya bukas ang pinto, wala ka namang gagawin, lalabas ka lang, gusto mo lang tumayo. Huwag po. Kasi gusto natin para iwasan talaga, nag-iingat tayo. Hindi lang yan service, kasama ang witnessing. Yan ang talagang kailangan natin i-push ng gusto. Kasi iba sa atin parang okay na ako mag-service. Hindi, dalawa siya. Service and witnessing. That is exercise. At gumagawa talaga tayo dyan. At ang pinakahuli, of course, help for others. Ano yan? Ito na yung ating tinitignan ngayon. The fellowshipping. Fellowship. Pakikipag-isa. Ito po ang ating ginagawa na magkaisa. At sa buwang ito ng Marso, sisimulan natin sa atin ngayon. At salamat, merong ibang mga talagang dumating na mga wala nung nakaraan. Dahil ito na yung ating panawagan. We go back. Kung medyo dumami tayo, nagbukas na tayo ng aircon . Ang aircon natin, kaya niya hanggang 200 na tao . Yun lang, medyo magdidikit-dikit na tayo. Pero sa tulong ng Panginoon, sa pag-ingat ng Panginoon, sa pagsunod natin sa Kanya, hayaan natin ang Kanyang kapangyarihan ang lumukob sa atin. At walang anumang masamang mangyari sa atin sa loob ng Kanyang sanktuaryo. Ito po talaga ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kung nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, sinusunod natin ang pagbabasa sa banal na kasulatan, hindi dapat natin ito alam. Alam ko, narinig ko, parang narinig ko niyan. Iba yung nabasa mo talaga at ang Panginoon ang nangusap sa iyo. Mula sa matandang tipan, sinasabi na ng propeta, sinasabi ng Diyos, tipunin mo ang mga tao. And which is, ito yung mga tao na bayan ng Diyos, mga taong iniligtas ng Diyos. Tipunin mo sila, pagsamasamahin mo sila sa aking harapan. So ito po yun. May salot sa kanila time? Yes. Pero kapag wala na, tipunin mo na uli sila. At dumako sila sa templo, sa sanktuaryo. Para doon ay magsama-sama at magpuri sa isang Diyos. Meron tayong narinig na kasabihan, sinasabi na, no man is an island. Lagi natin narinig yan. Pero ibang di naiintindihan, ano ba ibig sabihin no man is an island? Dahil kung narinig yun, ito po talagang ibig sabihin ng no man is an island. No one is truly self-sufficient. Wala. Meron yan, Diyos lang. Ang Diyos pwedeng mabuhay na walang hangin, na walang pagkain. Kaya niya mabuhay. Diyos yan . Pero ang tao hindi kaya. Kahit nga mag-isa, hindi niya kaya. Ako, di ko kaya pag mag-isa. Pag may ginagawa ako, kailangan ko lagi may kasama. Ano pa? Everyone must rely on the company and comfort
of others in order to thrive. Para umunlad. So hindi pwedeng umunlad ang isang iglesia kung iisa lang ang nandito. Hindi pwedeng umunlad ang isang kumpanya kung nandoon lang yung CEO. Ganun kahalaga yung sama-sama at hindi nag-iisa. Masan yung larawan? Ay, ayan. Masan yung larawan? Ano yung nasa unang picture sa pinakataas? Parehong may sariling gusto. Gusto ko yun. Yung isa, gusto ko yun. Yeah? Parehong may gusto. Number 2 picture. Second to the top. Pinipilit ang sariling gusto. Di ba? Nag-struggle na siya. Ang problema, meron silang iisang tali. Nakita niyo ba yung picture? Nasasakal na sila dahil gusto ko to. Gusto ko rin to. Ayan. The third picture. May napala? Wala. Kasi ang gusto ko itong kaliwa. Ang gusto ko itong kanan. Bahala ka, basta ito gusto ko. Bahala ka. Kanya-kanya tayo. Walang pagkakaisa. Pagdating sa fourth picture, mamamatay tayo. Kasi hindi self-sufficient, di ba? Hindi self-sufficient para mabuhay ka. You need someone. Somebody. Nag-usap itong dalawa. O sige, unahin natin kainin yung sayo. Yung isa naman, parang lugi ako . Di ba? Yan ang tao eh. Umayag siya, kainin natin to. Kinain nila, ubos. Parang bitin na. Totoo, kasi yung pagkain ng pang isang tao, dahil dalawang tao sila, bitin na. Pag tingnan, may isa pa ron. Naku niyo ba? Nasusunod niya yung picture. Ito po yung introduction natin. Meron pa ron na. O tara tayong dalawa. Busog ba sila? Yes! Kasi yung pagkain pareho, pag kinain mo yung busog ka, pag kinain mo yung busog ka. Pero pag magkanyaya tayo, patay tayo pareho. Bakit? Hindi natin nakain, nag-alagawan tayo. Kumain tayo, yes, bitin. Bakit? Kasi pang good for one person. Nag-share sila, bitin. Meron pang good for one person. Kain uli sila, busog. Pansinin nyo. Imagine what we can accomplish when we work together. Ako natutuwa. Salamat sa mga nakinig ng mensahe. Nag-start tayo on time . Di ba natin pupurihin ng Diyos? Nag-start tayo on time. Di ba? Nakinig kayo, walang nahirapan, we start on time. Yung mga nasa online, hindi na sila naiinip. Parang sila lagi nakaranda, mamaya pang 9-10 yan. Mamaya nagulit sila. Andali, ba't may kumakanta na? Naku, nag-start na. Kasi parang nasanay at ayaw natin yon. Gusto natin nandito talaga tayo. Pag magsasama-sama tayo, ito po ang mangyayari. Makaka-accomplish, makakatapos tayo ng isang trabaho. Now, ito po ang ating teksto na ating pag-aaralan. Mula sa Hebrews chapter 10, verse 19 hanggang 25. Ayan, nagamit na akong salamin. Pwede po ba tayo ay tumayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos? Hebreo, kung meron kayong mga banal na kasulatan, any translation, okay lang po yan. Hebreo chapter 10, verse 19 hanggang 25. Okay? Sundan nyo sa inyong mga Biblia. Kaya mga kapatid, meron na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa gitna ng tabing. Sa makatwid ay sa pamamagitan ng kanyang katawan. At dahil dito, tayo ay may
kaisa-isang o kataas-taasang pari sa bahay ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Lumapit tayo na may pusong winisikan upang maging malinis mula sa maruming budi at may katawang hinugasan ng dalisay na tubig. Matatag natin panghawakan ang pag-asa na ating ipinapahayag, yamang siya na nangako ay tapat. At isipin natin kung paano natin hihimukin ang isa't isa sa pag-ibig at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Sa halip ay palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Makaupo na po tayo at pagpalain ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang salita. Yung binasa natin, eksakto, no? Parang, andali, ano ba yon? Huwag na po kayong tumayo. Atras tayo ng konti, starting from verse 15. The same book. Hebreo chapter 10, verse 15. Baba lang tayo ng konti. Tignan natin kung bakit sinabi itong from 19 pababa na ating teksto. Ito po ang sabi. At gusto ko basahin kasi related sa message last Sunday. Basahin ko po Verse 15, chapter 10, Hebreo. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay, sinabi niya, walang ibang nagsasalita kundi Holy Spirit. Ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa aking puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Verse 17. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Wow, praise the Lord. 18. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ito yung background natin para malaman natin, okay, kasi ano pinag-usapan natin? Balik tayo sa church. And what is church? Ayan po ang malalaman natin. Alamin natin. Sabi rito, saan dapat magkaisa at hindi mag-isa? Kanina sinasabi, no man is an island. Hindi po tayo nabubuhay para sa sarili lamang. We are created by God na meron talagang companionship. Kaya kung nabasa natin ang Genesis, ano sabi mismo ng Diyos? Hindi maganda sa tao na nag-iisa. Igagawa ko siya ng kasama. So alam na po ito ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mabuhay mag-isa at kailangan po natin ng kasama. At kapag merong kasama, syempre, masaya. Di po ba? Ngayon, tingnan natin kung anong una na dapat magkaisa. Balik tayo sa church. Ito sinasabi, pagpasok. Kaya natutuwa ko, pinupuri ko ang Diyos. Marami nakinig. Napag-start tayo on time. Kasi yung pagpasok natin, sabay-sabay. Of course, hindi sabay-sabay sa pinto. Hindi, huwag natin masyadong iliteral, kundi yung pagpasok natin, nakita natin. Now, tignan natin. Saan natin nakita yan? Talata 11 at 20. Kaya, mga kapatid, meron na tayong lakas ng loob na pumasok. Saan? Sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Binuksan niya sa atin ang isang bago, at buhay na daan. Bago, buhay na daan. Parang pastor, parang may isang grupo niya na. Delikado. Ano sabi nito? Bago, buhay na daan. Nagets niyo ba? Sa gitna ng tabig sa mga kapatid, ito ay sa pamamagitan ng kanyang katawan. Dugo, katawan, nagawa natin. Meron tayong lakas ng loob dahil merong nagbukas. Nakakapasok kayo saan? Kailangan ma-distinguish natin, dakong kabanal-banalan. Ano sa tingin ninyo? Itong kinalalagyan natin, what kind of place is this?
Yan ang tamang response. Bakit ka tahimik? Because this place is dakong kabanal-banalan. Pero kaninang ingay natin, nagdadaldalan tayo. Mali ba ako? Tama. Ito, dakong kabanal-banalan to. Hindi church to. Yan na nga. Yan na nga. Ito yung temple. The building wherein the people come to worship the Lord. This is not our place. This is not our home. Pag dumalaw ka sa isang tao, sa isang bahay na hindi mo bahay, hindi ka kung ano-ano ginagawa. Nakaupo ka lang, bakit? Hindi ko bahay, ito na kaya. Sabi nga nung matatanda, mga matatanda, di po ba? Kasi matanda na rin ako. Alam ko ito, pero ibang mga batang magulang hindi na sinasabi. Di ba kayo matatanda? Kasi ito sabi ng magulang ko, pag nasa ibang bahay kami, huwag kang magulo. Hindi naman dakong kabanal-banalan yun. Bahay lang na ngayon ba? Bakit? Huwag kang maingay, huwag kang magulo. Hindi natin bahay ito. Ito bahay ng Diyos. Agree ba kayo doon? So next Sunday, medyo may konting pagbabago tayo. Medyo magbibihave ako, siya magdadaldal. Kasi bahay ito ng Diyos eh. Hindi pwede mas malakas ang daldalan natin kaysa sa tugtog ng speaker. We come to worship not to... So di ba fellowship? Yes. After, kaya mapasin sa baba. Parang may iniinit na tubig doon. Yun ang gusto natin, fellowship. Pero dito, worship muna. Worship muna. Mamaya na yung fellowship. If you want really fellowship, yung tatlong magigiting nating mga kababaihan, nagsawa sa kwentuhan sa baba. Bakit? Pagdating ko, naunahan ako, may nauna sa akin ah. Ang kwentuhan sila, napag-usapan na nila lahat. Pati panahon ng hapon, napag-usapan sa sobrang haba ng kwentuhan dahil ang aga nilang dumating. Ang galing. Now, eto, nakita ko lang to. Baka may nakakita sa inyo nito, sa social media. Ang galing ng Australia. Tuwan-tuwa yung tatay kasi sa loob ng sa isang restaurant, merong isang maliit na siguro parang garapon. Lahat ng may cellphone ilalagay mo roon. Pag nilagay mo lahat ng cellphone at walang gumagamit ng cellphone, merong 10% discount sa restaurant. Oh, galing na. Sayang din ng 10%. Pag kumain ka ng 1,000, 100 din yun. Parang tights, ano? Yung tatay masaya. Nakita niyo ba yung picture? Yung mga anak. Palibasang anak hindi nagbabayad. Kaya hindi sila masaya. Ang tatay masaya, bakit? Kasi ako nagbabayad. Mga kapatid, payag ba kayo? Gawin natin dito sa iglesia. Hindi lang sa Australia. Gawin natin dito sa iglesia. Pag may tumunog na cellphone, dati may gumagawa niyan eh. Nagme-message ako, may tumunog. Tigo, parang ascending pa man din ang ginamit sa Nokia, hindi rinig na rinig pa. Tapos hindi, parang nataranta pa. Di ba? Tapos lahat ng susunod, may merienda sa baba. Yung hindi sumunod, tingin-tingin wala kang merienda. Kasi parang merong catch eh. Ba't ko sinasabi ito? Pagpasok, dakong kabanal-banalan, di sa holy place, nag-behave ka. Ang concentration mo is sa Lord. Kasi ang gadget, magiging kaagaw to sa ating concentration. Kaya pag may kumakain ka, may kausap ka, di ba sinasabi? Parang bastos pagka may kausap ka, tapos tumitingin sa cellphone mo. Parang kausap mo, parang gusto nang umalis. Hindi lang cellphone, hindi pa uso cellphone. Pag titingting ka sa relo mo, may kausap ka. Tapos may konti, gaganong ka. Di ba yung kausap mo, pag hindi sensitibo, siguro alis na ako. Kasi ang alam niya, meron kang lakad kasi tumiting ka sa oras. Itong salita ng Diyos. Balikan natin ang teksto at subukan natin himayin ng konti. Bakit makakapasok sa dakong kabanal-banalan? Bakit? Ang sabi ng 20, dahil may nagbukas. Hindi ka makapasok kung sarado.
Kaya binuksan ng dakong kabanaba, uy! At ito yung Semana Santa na ipinapanalangin sa ating kanina ni Kuya Kaloy. Yung templo naman talaga. Yun yung templo. Sa New Testament, the same templo ito ng Old Testament. Meron siyang Holy of Holies. Itong pulpit, this is the Holy of Holies. Merong malaki, mas makapal na tela dyan at buong-buo yan. Walang masisilip kahit konti, walang konting butas at sobrang kapal niyan. Pero nung ang Panginoong Kristo ay nalagot ang hininga sa krus, napunit yung tabing mula taas pababa, hindi galing sa baba na baka may nangpunit. Diyos mismo ang nagpunit para buksan. Open na ito sa tao. At kitang-kita natin, dugo, katawan ng Panginoon. Isang bago at buhay na daan para ang tao makapasok. So walang reason. Ba't di ka pupunta? Bukas ha. Huwag lang kayo pupunta rito ng sarado ha. Baka madismaya kayo. Kasi ang bukas talaga ito, linggo. Of course, alas 9. Talagang pinaka-start. Pero bukas ito as early as 7:30. Bukas na ito. 7 o'clock. Ano oras ka ate pinag dito? 6. 6 pala bukas na eh. Di lalo mas maganda. Dumating ka na 6 dito, lalo maganda. Kasi ikaw ang una-una na, sige ate Pe, umuwi ka na ako nabala dito. Diba? Ang ganda. Pwede. Gawin natin, dahil bukas ito, ibig sabihin ng bukas, welcome po. Di na ako nagulat kung merong bata-bata, di na ako nagulat. Because church is for everybody. It's for everybody. Yung kanyang kamatayan ang naging susi para po tayo makapasok or nakakapasok dito sa kabanal-banalang dako. Sinabi natin, hindi ito yung para tayo maging okay kaya natin ginagawa ito. Hindi. Naaalala natin. Every time, naaalala natin. Kasi malaking nagagawa kapag naaalala natin. Naalala pa ba ninyo? May nakakaalala pa ba rito sa inyo? Siguro mga more than 5 years ago or more than pa. Sino rito nakakatanda na may nilagay tayo rito sa ating building? Keep the sanctity of the sanctuary. Pwede ba makita ang kamay? Nakakatanda. Pag hindi nakatanda, di mo magtas ang kamay, parang tatandaan mo na. Keep the sanctity of the sanctuary. Patay, walang nakaalala. Parang ako lang nakaalala. Kasi may kaya naalala. Di ba? Nirain natin, parang kasi pag sinabing sanctity, kasakdalan ng ng sambahan. Kaya pag alam mo yan, talagang pagdating mo, hindi ka pwedeng pabibo. Hindi mo bahay ito ng Diyos. Pairalin mo ang kasakdalan, ang katahimikan ng sambahan. Kaya ang kwentuhan, hindi siya allowed sa totoo. Kasi quietness is a sign of respect. Kaya ayaw natin mga magulang, kapag nagsasalita tayo at sumasabat sila, galit na galit tayo, sumasagot ka pa. Pero pag sumagot ka at sumagot, huwag naman kayo magalit. Mamaya, di ba sabi na, sumagot lang ako. So sana alam natin yan ha. When we enter, pumapasok tayo dito sa kanyang sanktuaryo. Pagpasok pa lang ng gate, that's it. Sa baba, gate na yan. Enter his gates with thanksgiving in our heart. Sinasabi, alam natin na merong kabanalan sa ating kinaroroonan. Nakasunod po kayo? Nakasunod kayo? May kabanalan. Kaya sa totoo, hindi ka talaga, sana nakukuha, hindi ka talaga parang masyadong kumpiyansa na kalat-kalat ka. Hindi, you behave yourself. You just open your Bible, magpe-pray ka na, Panginoon, tulungan mo itong aming pananambahan. Lord, please, mangusap ka sa akin. Yan talaga ang prayer mo, mangusap ka sa akin, turuan mo talaga ako. At kung itong sa unang puntos natin, nangungusap ng Diyos sa'yo, sa isang Sunday, magbibehave na ako. Parang, yari talaga ako. Hindi ko po alam. I'm just His messenger. Ito po ang mensahe na gusto niyang ipakita sa inyo. Kasi binabalik na yung church. And we are the model pagdating dyan.
Tingnan natin. Itong sabi sa Awit 65 verse 4. Ito ang Biblia 2001 version. Ang sabi rito, mapalad ang tao, tignan nyo sa inyong mga Bible, pwedeng ilista, mapalad ang tao na iyong pinipili, pinalalapit upang manirahan sa iyong mga bulwagan. That's it, ito yon. Kami ay masisiyan sa kabutihan ng iyong bahay. Ito pa rin yun. Kaya kulay yellow para ma-distinguish natin. Okay, yan yung tinatawag na marking. Ang iyong templong, see? Sinasabi talaga, the temple is a holy temple. Why? Because the Holy God is in here. Sabi ng mga rapper, the Lord is in the house. Totoo naman. Totoo naman. Kaya ito, pero gusto ko mapansin nyo mabuti ito. Sino lang ang nakakapasok? Sabi ni Scripture, yung pinipili, pinapalapit. Lalapit ka ba kung di ka naman pinapalapit? Di ba hindi? Kung nakakalapit ka, nakapasok ka, matuwa ka talaga. Kasi bakit? Pinapapasok ka. Nakuha niyo po ba? Kasi may mga pagkakataon parang tayo, parang isip natin. Parang tinatamad ako . Okay. Pero pag inintindi mong scripture, sinong mapalad? Kaya ang tawag yan, may mapalad, merong di mapalad. Ang mapalad, yung pinipili, ikaw. Ikaw. Hali kayo. Yung hindi ikaw, hindi ka kasali. Ikaw. Napansin nyo ba? Minsan akala natin, kahit ako, pag hindi natin binabasa sa Bible, akala natin parang nagmamalaki ka pa. Buti nga Lord, pumunta ako dyan . Hindi ka naman pupunta, hindi ka naman talaga pinapunta . Kaya meron tayong tinatawag na soli de gratia. Diba? Grace alone. Soli de gloria. To God be the glory. Walang galing-galing. Bakit? Hindi ako magaling kung hindi naman niya ako ginawang magaling. Hindi ako makakalapit kung hindi naman niya ako pinalapit. Kaya, thank you kay Lord. Anong maranasan natin kapag nasa templo talaga? Ito sinasabi ng Bible . Tingnan niyo sinasabi ng Bible. Sundan niyo ako sa inyong Bible. Sundan niyo ako. Gusto ko talaga may pangkulay sana. Ito, akin na to. Kung may pangkulay kayo, may pangsulat kayo. Kasi bakit? Matatandaan mo yan. Kasi hindi ako nambobola. What I'm saying is, ito yung sinasabi. Pag nasa loob ka ng templo, kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay. Pag may butas yan at tagpi-tagpi, ang pangit naman ng bahay ng Diyos. Hindi yung butas sa tagpi-tagpi. Ang tinitignan mo kabutihan kung sinong Diyos ang naroroon. Pasalamat tayo sa Lord kasi may aircon tayo, maganda naman talaga. Pero kahit sinong pumasok basta bisita, ang galing naman ng Lord. Yan ang ganda sasabihin . Yan naman talaga . Tama ba ako? Hindi naman pwede sabihin na, okay, pwede. Di ba parang, ang ganda bakit? Kasi ang Diyos, at ito yung sinasabi, kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay na iyong templong banal. Masaya ka, nasisiyahan ka because of the presence of the temple. Ito mismo. Kaya natandaan nyo ba, last Sunday, when we are filled with the Spirit, wala ka lang magtulak sa'yo. Dahil pinapunta ka ng Diyos, isang sigurado, pagpasok mo, masisiyahan ka. Hindi yung parang inip na inip ka, parang tinatamad ka. Hindi natin kilala. May nanood ba rito ng probinsyano? Ang tagal na, di ba? Alam niyo ba yung tinitira nila ngayon? Yung inupahan nila Coco Martin sa Ilocos? Yung kulay blue bahay? Na sobrang laki? Isipin niyo gaano kayaman yung may-ari talaga nun. Tindi nito . Sabi mo lagi kay Pia, magkano upa dito ng probinsyano? Binayaran na nila, inupahan na nila, nirenta nila. Tiko, ilang milyon kaya ang upa roon? Hindi naman pwedeng bayaran ng 1 milyon yun ng isang buwan. Palagi ko, higit pa . Kasi buong resort ang binayaran nila para pag-shootingan lang . Pag nakarating ka, sabi mo, wow, ang dami nagtatravel sa atin, di ba? Pag lumabas ka, wow, ang ganda naman, ang ganda. Pero pag alam mo ang Diyos, ang lumikha niyan, praise, sisigaw ka sa bundok, praise the Lord.
Ito po yun. Kaya pag tayo pumapasok sa bahay ng Diyos, talagang masigla tayo. Sinasabi talaga, kami ay masisihan. Hindi ka pa masaya, lumabas ka ng bahay kasi bahay mo yan. Pero pagdating mo dito, pag hindi ka pa rin masiyahan, may problema talaga. Kasi ang sabi rito, kami ay masisiyan sa kabutihan ng iyong bahay. Kaya ako sobrang excited po ako na tayo ay nakakasamba ngayon. Bumalik tayo dito. So that's number 1. Naku, 5 po ito. May 4 pa. Bilisan natin ng konti. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa, paglapit. Ayan, nakita natin. Pinili, paglapit. Tignan po natin, nasa talata naman yan. Verse 21-22. Nagtakda tayo ng oras. Kaya sabi ni Ate Pe, 6 o'clock, andito ako. So okay, pupunta rito ng 5:30, madidismaya kayo. Ba't sarado pa? Kasi 6 o'clock dumating si Ate Pe. Pag dumating ka 9:30, tapos na ang communion. Kasi yung program, magandang ginawa ni Kuya Dennis, ipinost niya na, so hindi tayo nangangapa. Ang kailangan lang natin, open lang, basahin lang. After pala ng kantahan, may communion. Pag gusto mong gumamit tuloy, gusto mong umabot sa communion, kailangan bago matapos ang praise and worship, nasa church na ako, kasali ako sa communion. Pero pag di mo alam ang program, ano nangyari? Ano kasunod? Ano kasunod? Kasi hindi ka nagbasa ng program. So, huwag tayong darating na ibang araw, sarado ang church. Sunday, bukas ang church. Of course, di pa siya bukas ng weekdays. Hindi pa natin pag-usapan kung ibabalik natin ang ating weekly activities. Now, tignan natin ang text ito. Saan natin kinuha? Again, 21-22. Hindi tayo lalabas. At dahil tayo ay may isang kataas-taasang pari, of course, the Lord Jesus Christ. Sa bahay ng Diyos, lumapit tayo sa Diyos, the Father, na may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Lumapit tayo na may pusong winisikan upang maging malinis mula sa maruming budi at may katawang hinugasan ng dalisay na tubig. Ngayon, tignan po natin, ano? Nilagyan natin ng kulay para mas ma-appreciate natin. Paano lumapit sa Diyos? 4 na bagay. Una, may tapat na puso. Pangalawa, may lubos na pananampalataya. 100%, not 99, but 100%. Pangatlo, mas matindi ang degree. May malinis na pusong winisikan. Of course, same. May katawang hinugasan ng dalisay na tubig. Same. Napansin ba ninyo itong kalinisan dito? Binabanggit. Hindi kasi bagay. Holy, dirty. Hindi bagay. Tama, nakita nyo ba? Kabanalan, siyempre, kalinisan. Isang pribilehiyo na makalapit sa Diyos. Amen po ba? Isang pribilehiyo na makalapit ka sa Diyos. Kasi hindi ka pwedeng lumapit talaga kung hindi ka niya pinalapit. Dito pa lang sobrang grateful ka. Salamat, Panginoon. Salamat talaga. Ang sarap ng pakiramdam dahil lumapit ka sa Panginoon tapos hindi ka pa guilty. Meron ba rito nakaranas sa inyo? Ating ka ng church pero somehow may konting guilt ka. Ano talaga ang pakiramdam? Okay, sumigaw okay, sagutin sa isip May konting guilt ka, tapos aatin ka, papasok ka. Ano talaga pakiramdam mo? Lalo na communion pa. Kaya iba sinasabi, hindi mo na, pass mo na. Bakit? Guilty talaga ako. At ito yung pinag-uusapan dito. Kaya ang sinasabi, pagpasok mo, dapat yung puso mo, tapat. Yung pananampalataya mo, lubos. Meron tayong malinis na puso. Kaya hindi tayo nagpapalinis dito. Nasa bahay pa lang, Sabado pa lang, hindi. Lunes pa lang, Lord, sa linggo sasamba ako. Tulungan mo ako. Maging malinis. Para naman,
Pag pumasok ako, maramdaman ko, pinagpala ako ng Diyos. Pero ito yung totoo, not everybody has this privilege. Kasi kung everybody, sisikan tayo rito. Nakuha niyo ba? Pag-isipin niyo mabuti, makinig kayo. Isipin niyo lang mabuti. Sa pinag-uusapan natin ngayon. Lumapit, inutusan, lumapit. Dahil binuksan, yan ang pangalawang puntos natin. Akala ng iba parang, ayoko eh. Hindi ayaw mo. Ayaw talaga ng Lord. Doon ka nakabahan, doon ka na talaga pagpawisan ng gusto. Kasi bakit? Kaya pala hindi na umati kasi ayaw na ni Lord. Pinatigas na ang puso ko. Pero pag umiiyak ka, Lord, gusto ko umatin. Siyempre, dinisiplina ka. Talaga naman part ng disiplina, nangyayari talaga yun. Anong gagawin mo? Lord, gusto ko talaga umatin. Pag nabasag ang puso mo, ayusin yan. O sige, attend ka. Kaya wala talaga, walang pwede magsabi na, ayoko. Hindi ikaw ang nagsasabi niyan. Panginoon talaga. Naintindihan niyo po ba? Ito pinag-usapan natin. Itong mensahe na sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang paglapit ay isang pribilehiyo. Kasi pinapalapit ka niya sa dakong kabanal-banalan. Sabi sa awit 24, ito po ay mas malumang version, 1905 ang Biblia. 24:3 and 4. Sinong aahon sa bundok? Ang bundok pa? Hindi po. Again, temple. Kaya ang temple sa Old Testament, pansinin nyo, sa bundok nilalagay. Anong sabi? Kailan pa ba namin pumunta ng bundok? Pagdating sa New Testament, kailan pa ba namin sa Jerusalem? Sa bundok. Yun lang po yan. Bundok ng Panginoon. Sinong aahon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Again, the temple, house of God. Verse 4, siyang may malinis sa buhay. Oh, inulit na naman ah. Kasi ito talagang gusto ng Diyos. May dalisay na puso. Hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan. Parang medyo malalim ano. At hindi sumumpa na may kabulaanan. Ako, lalo, parang alam natin bulalan sa sabon lang ah. Sino makalapit? May malinis na kamay? Ano yung malinis na kamay? Dahil nag-alcohol? Ay, pilosopo. Listen. Di ba sinasabi natin? When you are filled with the Spirit, ano sabi nito? Malinis ang kamay. Walang itinatago, malinis. Para ipakita mong kamay mo, malinis. Talaga. Pero pag ginanong mo yan, nakaganon yan, may something. Pero para ipakita mo yan, walang something. At ito yung sinasabi, kung may malinis ka, wala kang tinatago, show it! Raise it! Tama ba? Wala talaga. Hindi po ko lalaban, sir. Hindi po. Kaya nga gusto, pag sinabing susuko, taas ang kamay. Buksan mo yan, hindi nakaganon. Baka may granada. Wala po, wala. Ito na yon. Pangalawa, may dalisay na puso. Simple lang, walang tamang hinala. Pinaparinggan ba ako ni Pastor? Hindi po, hindi. Pag dalisay ang puso mo, salamat Lord, nangungusap ka sa akin. Hindi yung, tinitira na naman ako, tinitira talaga ako. Patay tayo doon. Kaya gusto natin scripture, gusto ko half your Bible. Pangatlo, hindi nagmataas sa walang kabuluhan. Nagyayabang, wala naman. Ilang ibig sabihin niyan? Nagyayabang, pero wala naman talaga. Ang pangatlo, pang-apat uli, hindi sumusumpa na may kabulaanan. Kung yung iba, naniniwala, kahit wala namang alam, naniniwala, ito na po yun. Hindi sumusumpa, hindi uma-agree na may kabulaanan. Hindi ka umuoo, hindi ka muna dapat nag-observe. Dali, bigyan mo ako ng time. Pag-aralan mo. Hindi yung, ganun ba? Loko pala yun ah. O, ito na yun. Sige, kakampi mo ako. O, yun na yun. Ito po ang hinahanap sa mga lalapit sa Diyos. Ang ating Bible, binabasa natin, nasa Numbers na tayo. Sa Numbers, mahigpit na pinagbabawalan. Nabasa niyo po ba? Mahigpit na pinagbabawalan
ang lumapit sa Diyos ng hindi nararapat. Pag may sakit, parang sa atin, pag may ubo, wag muna. Di ba talaga? Sinasabi talaga. Kaya wala po si Pia. May ubo-ubo siya. Pero siyang nag-aano ng Zoom natin. Kung magiging sensitibo tayo, parang isipin natin, di pastor, baka wala ng atin. Kasi hindi sila naglinis. Hindi sila nag-ayos. Kaya ang buhay Kristiyano, hindi naman talaga siya madali. Kasi ang kalaban natin yung ating katawan na makasalanan, na meron pa rin gusto gawin. Ano ang pangatlo? Panghawakan. Okay? Panghawakan. Saan natin makikita yan? Verse 23 na. Ang verse 23, itong sabi, matatag nating panghawakan ang pag-asa na ating ipinapahayag. Yamang siya na nangako ay tapat. Bakit kailangan maging matatag ang pag-asa natin? Dahil kasi kung nagsasabi niyan, pinapahayag mo yan. Hindi pwede sabihin na, may mga nagtitinda sa atin, kesyo pampaputi. Pampaputi yan. Sigurado ka. Sabi rito pampaputi. Huwag mo ibenta yun. Dapat ikaw muna. Si Pia, sinasabi ko lagi, sabi ko, sige, spray mo tapos i-post natin kasi yung buko naman talaga. Dati yung buko rito umaakit na Pero na in-spray namin, talaga nagkabuhok O depende kaya sa tao. Kay Sir Neri, exempted. Kay Sir Neri, baka isang balde, di pa makuha. Pero hindi, sinasadya naman ni Sir Neri yan May ebidensya Sabi ko pa naman, ang dami pa naman pastor, talagang may problema na sa buhok. Kung hindi dito, nandito. Sabi ko, i-model mo ako. Ayaw niya i-model. Kung di naman mukha akong titignan yung buhok ko hindi naman nauubos. Hindi naman umaangat. Bakit tayo dapat panghawakan? Again, tingnan natin scripture. Tapat po yung nangako. Itong sinasabi sa atin ng Panginoon, ipahayag ninyo, sabihin ninyo, huwag kang mahiya. Buti pa yung chismis, sinasabi natin, kahit hindi tayo sigurado. Pero itong sinasabi ng Panginoon, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ibahagi niyo ebanghelyo. Ito po yung sinasabi dito. Matatag natin panghawa. At yung sinasabi dito ng Panginoon, panghawakan natin. Itong iglesia, ito yun. Hindi pwedeng. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Kung saan ka nagsimula, ang daming mga tao, gusto ko, of course, si Joseph. Pag namatay ako, ilibing niyo ako sa Israel. At merong gumagawa talaga niyan sa atin. Namatay rito sa Luzon, iuwi niyo yung bangkay ko sa Mindanao. Diba? Sundalo namatay sa Mindanao, ibiyahin yung bangkay ko sa Luzon dahil taga Luzon ako. Ano po ibig ko sabihin? Panghawakan. Kung nasaan ka, doon ka talaga. Hindi ka naman talaga matututo kung hindi naman ginamit din ng Diyos yung iglesia The church. Kaya iba yung loyalty nila sa church. Sa kanila, di bali magpalit na mga leader. Leader yan hindi naman yan yung church Pero in church, dito talaga ako. Kasi ang leader, ba't magpapalit? Siyempre, tatanda po, mamamatay. Hindi po leader. Yung church, the Lord Himself, ang ating pinupuntahan dito. Kung pinapanghawakan lang talaga ni Adan at Eva, ang salita ng Diyos, wag niyong kakainin yan. Kung talagang pinanghawakan, as in sinunod, nasaan kaya si Eva at Adan? Kung si Abram at si Sarai, yung palang ang pangalan nila. Ang sabi ng Diyos, Abram, magkakaanak ka kay Sarai. Magkakaanak ka kay Sarai. Lord, kulubot. May edad. Kung pinahawakan, wala si Ismael. Wala yung Muslim nation. Kasi si Ismael yun. Naintindihan niyo ba? Pinanghawakan ang problema, hindi hinawakang mahigpit, binitawan. Yun ang problema. Doon sumapit. Ang kasalanan,
pwede tayong pangakuan ng kasalanan. At totoong pasasayahin tayo nito. Kaso, totoo rin na babasagin tayo nito kapag maniningil na ang kasalanan. Basahin natin itong Isaiah. Wala akong screen, kaya gusto ko gagamit tayo ng Bible. Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang matapos, hanggang 31 po. Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatataro. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit, verse 31, ang nagtitiwala kay Yahweh, pinangahawakan po ito, ay magpapanibagong sigla. Ang lakas sila'y matutulad na walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Grabe! Ang pinairal dito, faith. How strong will you hold on this kind of faith? Itong pagtitiwala sa Diyos na sinasabi dito. Tignan niyo yung talata. Ano sabi sa verse 28? Ang Diyos ay walang hanggan. Yan ang sabi sa verse 28. Lumikha siya ng langit, lumikha siya ng lahat, hindi napapagod, hindi nabubugnot, hindi na naasar, napakamatalino. Ito yung Diyos. Ba't hindi mo pangahawakan? Kung itong alam mo na sinasabi dito patungkol sa Diyos. Kasi hindi mo gagawin yan kapag wala ka talagang alam. Pero pag narinig mo, walang hanggang Diyos, lumikha ng lahat, hindi napapagod, ay, dito na ako. Eh kung ito ang kandidato, ito, boboto ko. Di mo ba? Verse 30, anong sabi sa verse 30? Maganda verse 30. May bagong sigla sa mga nagtitiwala sa Diyos. Ito ang tanong. Kanino ka magtitiwala? Kanino kayo magtitiwala? Ang hawakan natin. Pang-apat, pag-isipan. Tingnan natin ang teksto. Verse 24. At isipin natin kung paano natin hihimukin ang isa't isa sa pag-ibig at paggawa ng mabuti. Tanong, madali ba mag-isip? Pag-isipan kung paano hihimukin ang isa't isa. Bakit? Bakit kailangan himukin? Yayain? Imbitahin? Ang isa't isa? Bakit? Sabi dito, dahil magkakaiba minsan ng kaisipan. Kaya nga merong plataforma, merong debate, di ba? Para makita namin kung ano yung talagang plataforma niyan. Pero pag hindi ka sisipot doon, paano namin malalaman? Ba't mo inihimok? Iboto ka, sasabihin mo. And it's the same with us. Bakit natin china-challenge, inihimok? Balik kayo rito. Ba't ano ba meron dyan? May libreng kape, may biskwit. Wala na ba iba? Bubuksan na aircon. Nag-iisip, ano ba pwede para makabalik sila? At hindi rin madali talaga mag-isip. Ang hirap minsan mag-isip, nakakutiyo talaga ng utak. Kailangan lang siguro paliwanagan. Turuan sila. Dalawang bagay para himukin. Ito talagang sabi ng Bible. Sa paano natin himukin? Itong sabi, paano himukin ang isa't isa? Pag-ibig. Pangalawa, paggawa ng mabuti. Pag-ibig. Pag-ibig saan? Pag-ibig sa kapatid. Wala nang iba. Hindi mo pwede ibigin yung hindi kapatid eh. So ito yung kapatid natin. So, ibigin natin. Again, what I'm saying is kapatid. Kasi hirap umibig ng hindi kapatid eh.
Pag hindi talaga kapatid, ba't mo ibigin? Pero yung kapatid talaga to. Ito yung umiiyak eh. Ito talaga yung gusto eh. Pagbigyan. Merong isang post. Ito nakita ko to kay Pastor Rolly Manuel. Tapos pinost din nila Kuya Alan. Hindi ko ginamit. Isang batang hapon. Nakita niyo yun? May nasa likuran siyang bata. Yung kapatid niya siguro mga 2 taon. 2 taon Kuya Nerio, parang ganon. Mga 2 taon. Yung bata, mga 10 to 12 years old, parang pareho ni Kuya Nerio, pareho sila ng ulo. yung bata. Yung batang nasa likod niya, patay. Utol niya, patay. Nakaganon, no? Sabi ng mga sundalong hapon, ito hapon po ang pagsabi, hindi Tagalog tinagalog lang. Toy, ibaba mo na yung bata, ibaba mo na yung kapatid mo. Patay na yan. Grabe. Ang sagot ng bata, hindi. Hindi ako nabibigatan. Kapatid ko yan eh. Grabe. Pag talagang hindi ka pusong bato, durog ka. Ito yung sinasabi. Himukin mo sila ng pag-ibig. Gano'ng katindi? Kailan mo patatawarin? 7 times ba, sabi ni Pedro? Sabi ni Jesus, times 70. So that is 490. Ay, ibig sabihin yan, paano kung 491? Ay, pilosopo na naman uli. Napilosopo na naman. Hanggat humingi ng tawad, patawarin mo, kapatid mo yan, hindi dapat mabigat sa iyan. Para yung batang hapon, hindi siya mabigat. Kapatid ko yan. Grabe, isip-isip ko kung ilang kumabaltot na yun. Ito ba? Nakakaltig na kalooban, di ba? Pero natitiis eh. Grabe. Pangalawa, paggawa ng mabuti. Bakit himukin sa paggawa ng mabuti? Kasi po, Kristiyano tayo. May Kristo tayo. Sobrang awkward. Sinasabi mo, Kristiyano ka, pero siraulo ka. Awkward yun. Mga kapatid, Kristiyano tayo. Dumating tayo na maaga. Kasi Kristiyano tayo. Buti pa yung mga Katoliko, paglabas, ang aganda, pauwi na sila, papasok pa lang tayo, tapos late pa rin tayo. Kristiyano tayo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti kasi gusto natin maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti kasi Kristiyano tayo. May Kristo tayo. Last 2020, before pandemic, bago ibaba sa atin ang lockdown, meron tayong programa. Sino nakakatanda dito? Same poster yan, same poster. Nagbago lang ang date. Sino nakakatanda nito? Ay, patay. 2 taon lang, nalimutan na. Honestly, sino nakakatanda? Huwag mahiya. Wala. Patay talaga. I-apply natin itong message ngayon. In-encourage ko kayo. Kung kayo ay may Kristo, ito na yung opportunity natin. Yung poster. sorry, kaya malamang sumasagot. Sorry. Ayan po, ayun yung poster. Sino nakakatanda nito? Yun, salamat, praise the Lord. Hindi kailangan lahat. Lalagyan, hindi naman lahat tinatawag. Kahit sabihin mo, Israelite yan, the Levites. But not all. Ministry fair, March 20 lang ang nagpalit, the rest pareho yan. Buti na lang, nagawa ng paraan ng multimedia. Sabi ko, kaya bang edit yan? Kasi March 16, sa totoo lang. And March 16 is what? That is the 3rd Sunday. Ngayon, first Sunday tayo, meron pang 13, then 20. Sabi ko, wag muna natin next Sunday. Masyado tayo excited, baka masyado mabigla. So meron kayong 2 weeks. Hindi ako. But bawat sa encourage, Kuya Jay, pwede na uli. Sino pa ba? Ate Che, pwede na. Ate Nanay Linda, hindi ko pa malimutan. Nanay Linda, pwede na uli ang bulaklak. Yung sampagita. Nakuha niyo po ba? Ini-encourage, hinihimo to come back. Not for me, but for the Lord and for His holy temple.
Pag-isipan lang natin kung saan talaga tayo pwede maglingkod. Kaya nga meron tayong 2 weeks. Pag-isipan natin. Huwag kang sumabak na babalik tayo sa nag-isip ka ng walang hindi mo pinag-isipan. Hindi po. Pagpapasok ka ng templo, alam mo kung ano ang paglilingkod mo talaga. At ako sinasabi ko lagi, kahit ano mangyari, lahat tayo marunong humawak ng walis. Ang problema lang iba, ayaw talaga humawak ng walis. Pero lahat marunong humawak ng walis. Lahat marunong humawak ng basan, pero ayaw lang talaga. Pero kung gusto mo talaga, dito na lang ako kasi puno na di sa walis na lang ako. Sa basahan na lang talaga ako. Maghuhugas na lang ako ng pinag-inuman mamaya, na ako na lang tagaligpit mamaya, ako magtatapon na lang ng basura. Yan po yan. Pag-isipan natin, ha? Pinakahuli, dito tayo magtatapos. Panglima at pinakahuli, pahalagahan. Pahalagahan natin. Alin po papahalaga natin? Sabi ni Jonathan Edwards, how can you expect to dwell with God forever if you so neglect and forsake Him here at His place? Ano pwede mong asahan? Gusto ko makasama si Lord ng forever. Pero dito, hindi ka sumasama sa Kanya. Si Lord hindi nangiiwan. Ang tanong, sino ba talaga ang nangiiwan? Tignan natin ang talata. Itong pinakauli, verse 25. Wow, ito yung 25. Ito lagi ang sinasabi, pero pag binalikan natin, ang dami palang sinasabi. May 5 pala. Pag gusto mo talagang bumalik sa church, may 5 palang sinasabi. Ito yung the last one. Verse 25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Never neglect this kind of meeting. Never! Kahit walang pabigas, walang ayuda. Pupunta ako dyan. Sino kandidato? Punta ako doon. Ando daw si Pacquiao. Nagkagulo lahat. Puntahan doon. Si Pacquiao kasi namimigay. Pero hindi si Pacquiao. Panginoon. Gaya ng ugali ng iba, sa halip, again, palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na habang nakikita na ninyo na papalapit na ang araw. Ano to? Tignan po natin, ha? Pahalagaan natin, gaya ng ginagawa ng iba. Kung di ba kayo nag-iisip? Minsan hindi nyo ba naisip? Bakit yung iba ang aga pumunta? Bakit yung iba parang pwede naman nakatsinelas, ba't nagsasapatos pa? Ba't yung iba nakaayos pa? Pwede naman simple lang, Meron silang nakikita na hindi mo nakikita. Pinag-usapan natin pagpapalagay. Subukan mo nga, magninong ka sa kasal, nakapang-basketball ka na sando, ikaw ninong, tapos naka-short ka lang, naka-chinelas ka, tapos yung paa mo, mamuti-muti yung paa mo, hindi ka man lang nag-lotion, tapos nandoon ka, tumayo po tayo lahat, tumayo tayo mga ninong, baka sabihin palabasin nga ito. Oy, ninong ako! So, ba't di kasi inagbihis? Alam niyo naman kasalan. Di ba, natatawa kayo. Wala naman talagang gagawa niyan. Kasi kasalan. Pero pag sambahan, may gumagawa pa rin. Kulang sa pagpapahalaga. Bakit ba papahalagahan? Buksan rin natin ating Bible. Awit 63. Ayan, para may ginagawa kayo. Pag hindi, baka antukin 63, handa natin ang pangmarka natin, may pansulat tayo, bilugan natin, kasi gagay ko kayo. Meron tayong 5 makikita sa 5 talata. 63, awit 63, 1 to 5. Bawat talata, meron tayong makita. Bakit pa papahalagahan? May sinasabi rin ng awit. Okay? Verse 1, O Diyos, awit 63, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bakit pahalagahan? Verse 1, dahil Diyos lang talaga ang hanap. Diyos lang talaga ang hangad. Verse 2, bayaan mong sa sanktuaryo, temple, bahay ng Diyos, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy, mamasdan ko sa likas mong karangalan. Grabe!
Ano yung number 2? Nais pagmasdan ang Diyos sa likas na karangalan sa kanyang sambahan, sanctuaryo. Verse 3, ang wagas na pag-ibig mo ay mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupuri. Ikaw ang pag-uukulan. What is verse 3? Higit pa sa buhay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pala mayroong mga alagad talaga. Si John the Baptist, di baling mapugutan ng ulo. Naranasan ko na pag-ibig ng Diyos. Di baling ihagis sa leon. Naranasan ko na ang pag-ibig ng Diyos. Wala nang ano tong buhay ko, wala nang halaga ang buhay ko. Masunod lamang si Kristo. Sabi ng Acts 20:24, hindi ko na pinahalagaan ang buhay ko. Mabugbog, bahala na, malunod man, masira ang barko. Ang sabi ni Pablo, basta maipahayag ko si Kristo. Sulit pa natin. Verse 4. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. So hindi talaga pwede maubos to. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ang dami sinasabi sa Bible, parang hindi na natin sinusunod. No? Kaya sabi ko, dapat masunod ito. Bakit Bible Church tayo? What is number 4? Lagi may pasalamat. Laging, hindi pwedeng wala kang pasalamat. Ito lang nakakalungkot. Yung pasalamat natin, minsan pare-pareho lang. Wala bang bago? Salamat sa buhay kalakasan. Yun ang pinakasikat sa lahat. Anong pasalamat? Salamat sa buhay kalakasan. Wala bang bago? Pinakauli, verse 5. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring niya alay. And what's number 5? Nakakakain ng kaluluwa. Nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo pumupunta rito, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Nakakakain ng ating kaluluwa. You cannot feast on the Lord's table unless you are in His place. Walang problemang online. Kasama pa rin kayo. Pero pag di kasama talaga, wala. Paano ka nakakain? Paano ka nakarinig? Wala ka naman. Ito yung pinapahalagahan. Naku, bakit ba nagsabay pa kasi? Ba't nagsabay pa ng Sunday? Sana ibang araw na lang. Lord, sorry. O hindi tapos. Tapos na. Tapos sa usapan. Lord, sorry. Mas mahalaga sila. But it happens. Tao tayo eh. Kaya nga itinuturo sa atin pagpapahalaga. Tingin niyo po ito. May sinabi sa last part, kailan gagawin ito? Bakit palalakasin ng lumesa sa? Kasi sabi, papalapit na ang araw. Meron tayong dapat gampanan? Meron. Kaya meron tayong panawagan. Bakit? Ngayon, bumabalik. Yung iba parang masyadong, oo nga, wala na akong paglilingkod. So kaya mananawagan tayo. Meron kayong dapat gampanan na sa totoo, kayo lang talaga makagawa. Walang hindi makagawa niya. Kayo lang. Ang kailangan lang, palakasin ang loob ng bawat isa. Encourage. Tulungan. Bakit? Kasi baka may maiwan pag hindi tinulungan. Papalapit ng araw ng pagdating. At nakikita natin ito o nalalaman. Kasi sinabi ng Bible. Kung sinabi ito ng Hebreo, papalapit ng araw, lagi ko naman sinasabi sa inyo, kung sinabi ito nung panahon nila, edi lalong mas malapit na. Naintindihan niyo po ba? Lagi natin sinasabi, pag meron tayong kakilala, may speaker tayo. Oh, Pastor Third, nasan ka na? Sir Jim, nandito na kami sa Kalamba. Uy, 10:30. Mga 11, sigurado dito niyan. So tawag ka. O, nasaan na kayo? Dito na kami. Pila na. Akala ko 11. At least mga 11:15. Nakukuha nyo? So 11:15 sigurado nandito na. Nasa pila na eh. 15 minutes, andito na eh. Pagdating dito dapat kinakabahan ka. Malapit na. Baka maabutan ako So, kaya, mga kapatid, wake up! Halin na kayo. Balik na tayo. Ito na gawin na natin para masunod natin ang gusto. Of course, kalooban ng ating Diyos. Ito nakita ko lang and I want to share this with you. Don't just invite people to church.
Maliit lang, pero basahin ko. Invite them to lunch. Not only to church, but to lunch. Tanghalian, kainan. Invite them to your table or patio. Ayan, medyo mayayaman na yun. Okay? At least, pinakain mo. Hindi mo inimbitan. Tapos, sige, babay na, uwi na. Tapos ato, naglalakad. Wala pala pamasahe. Tano, binigyan ko malang ng pamasahe. Ito po yun. Invite them into your life. Be there for them. We, not our building. We, the church. Meron tayong light snack after service. So hindi na sila imbitahin sa labas. Dito lang po, may inanda ang church. Galing malalayo, pwede po kayong kumain mamaya, magmerienda para makausap naman ng konti. And for our conclusion, tayo ay nilikha ng Diyos para sa pakikisama. That is fellowship. Nagsimula ito sa Garden of Eden. Ka-fellowship ng Diyos si Adan at Eva. At hindi tayo magiging kumpleto kapag wala si Lord dito. Kahit nandito tayo, kung wala si Lord, kulang. Kahit 100, 200 pa tayo rito, kung wala si Lord, kulang pa rin. Di baling 3 lang. 5 lang. Basta pang-6 si Lord, kumpleto. 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 Hayaan natin, ang layunin natin sa pagparito is para sambahin ng Diyos. Not to model ourselves, but to worship the Lord. Balikan natin outline. Bago natin makalimutan. Saan tayo dapat magkaisa? Saan tayo dapat magkaisa? At gusto natin maramdaman ito. Saan tayo dapat magkaisa? Number 1, pagpasok natin dito sa dakong kabanal-banalan. Sabay-sabay, pagpasok, magkaisa tayo. 9 o'clock, starting na yan. Ayoko may eksakto, di 8:50, di 8:30, di 8 o'clock, 6 o'clock, bukas na ang church. Pangalawa, paglapit natin sa Diyos na may malinis na puso. Pangatlo, panghawakan natin ang ating pag-asa dahil tapat ang nangako sa atin. Panghawakan. Pang-apat, pag-isipan natin kung paano natin himukin ang isa't isa. So hindi po ako, tayo. May himukin ako, may himukin ka, may himukin ka, may himukin ka, may himukin ka. Hindi, Pastor, ikaw na lang. Hindi po, kailangan isa't isa eh. Panglima, pahalagaan natin ang pagtitipon sa pagpapalakas ng loob sa isa't isa. Huwag kang pumunta sa iglesia dahil malapit lang siya, kundi dahil ito ay maka-Biblia. Para sa ating application. Sabi sa usapang discipleship, pleasing people shouldn't be our highest goal. Our highest goal is to please God. Salamat. Ito ang mas mahalaga, mga kapatid. Na sa Diyos ka nagtalaga. You commit yourself. Hindi ka man maintindihan ng ibang tao dahil ibang isip nila. Ang mahalaga, sa Diyos ka tumingin para ikaw ay pagpalain. Magkaisa tayo na muling babalik dito sa kanyang dakong kabanal-banalan. At sa 1 linggo, madadagdagan pa tayo. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa pagiging kabahagi ng pananambahang ito. Purihin ng Diyos.